Ay, second vlog po natin na January. January 2022. Second vlog po namin ulit. Kaya po, pauwi na kami. Medyo hindi namin na ano yung first vlog namin. Punta namin dito. Nakalimutan niya. Nakalimutan na. First vlog namin. Sana yung papunta rito. Ito na, pauwi na kami. Nakapamili na kami. Kaya lagi kong binablog. Lagi kong pinapaalala sa inyo. Yung ating tinda, dito kami karinderya ng Pacheco. Sumama yung papo na mas mura po tayo. 50 lang po ang ating ulang bento. Okay? Libre po ang sabaw. Mga importante po sa mga senyor, libre po ang sabaw. Masarap pa. At syempre masarap pa sabaw. Marami po po. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong aalis na walang sabaw. Lahat kayo may sabaw. Tama. Naman natin yung mga sukay natin, dahil ng mga senior natin. Ang mapagmahal. At ito, ayan, pauwi na kami. Ito si Bulinggit. Nandito naman sa likod namin si Riley. Saman namin. Sama si Riley. Medyo hindi nakikita kasi nakatalikod. Pero mamaya makikita po natin. Kaya lang po simbahan ng mundo. Ba, ng mundo. Lagi ko na lang sinasabihan din sa mga tao na lagi tayo magdadasal. Biyaya ni Lord, hindi matutumbasan pag naki-Lord tayo. Dapat lagi tayo kay Lord, tanggapin natin siya. Kaya nga sabi nga ni Lord, hindi nabubuhay ang tao sa pagkain lang. Nabubuhay din siya sa salita ng Diyos. Ang ating spirito ay kailangan din ng salita ng Diyos. Kaya tayo, mga taong nakakilala kay Lord, laging buhaw, laging balisa, kasi sa sobrang dami ng problema. Kaya kapag nakilod tayo, hindi natin mararanasan yung maging mabalisa tayo. Yung mga alalahanin natin, si Lord na yung gumagawa ng paraan. Huwag kayong mangangamba pag nakilod na tayo. Sila talagang gumagawa ng paraan. Kaya tulad namin, isang mananampalataya ng Panginoon na hindi kami natatakot kung ano man mangyari sa buhay namin. Dahil tayo, bilang tao, pag nakilala natin si Lord, kahit siguro kung mamamatay ka, okay lang. Kasi alam mo na kung saan ka pupunta kay Lord. Pero kung wala kay Lord, diba? Hindi pwede kang matakot. Kasi pag namatay ako, saan ba ako pupunta? Paano ba gagawin ko kung sakaling mamatay ako tapos marami akong kasalanan? Diba? Pwede mapunta tayo sa impyerno. Mahirap pag nasa impyerno tayo. Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon. Pero ang dami nagsasabi na pag nasa impyerno tayo, matindi ang init, paparusahan tayo, walang katapusang parusa na ipagkakalob sa atin, pagkakalob ng mga demonyo sa atin. Pahirapan tayo. Nandiyan pa yung sinasabi na lumalabas yung bulate sa mata. Lumalabas pang ahas sa mga hari natin, mga parte ng katawan natin. Nagdalabasan yung mga tubo. Kaya nakakatakot. Kaya tayo mga tao, tayo mga sister, brother, mga kamag-anak ko man nakakarinig sa akin. Tiwala tayo sa Panginoon. Yan. Every Saturday po, meron kami children ministry sa mga bata. Tinuturuan namin sila mag-worship kay Lord. Binibigay kami ng mga about dun sa Bible, yung salita ng Diyos, para at na-adapt ng mga bata yung sa salita ng Diyos. Kasi pag tayo nabubuhay, lalo na kung may mga kasalanan, yung mga nagagawa tayong kasalanan, mas matindi yung yung konsensya natin pag nakilord na tayo. Nararamdaman mo si Lord kasi siya yung pumipigil sa atin na gumawa ng masama. Pag mataas
lamang. Kahit kakapiranggot lang yan, ay itatapon natin. Yun. Yun lang masasabi ko. Ngayong vlog namin, masaya kami. Nagpala kami ng Panginoon Diyos. At syempre, napatawad kami lagi kami humingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos. Yun lang naman lagi natin gagawin sa araw-araw. Lahat ng tao may kasalanan, pero hingi pa rin tayo. Hingi pa rin tayo ng tawad sa Kanya. Para at least, di ba? Hindi naman tayo perfecto eh. Hindi tayo anghel o ano man. Tao pa rin tayo. Kaya pag gawa tayo ng kasalanan, hingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Tsaka tanggapin natin. Yun lang. Dito na kami. Station namin. Dito na kami malapit. Dito na kami sa Pagpil. Baka si Gabriel pumunta pa, boss. Bye-bye. Mamaya ulit kami.